Isang mataas na opisyal ng Iran ay nagmadaling umalis mula Tehran at humingi ng tulong kay Vladimir Putin sa Rusya habang nagpapatuloy ang naval blockade ng Estados Unidos. Ang paglalakbay ni Abbas Araghchi, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ngayong Miyerkules, Abril 29, 2026 ay naglalantad ng krisis na matagal nang itinago ng rehimen. Ang Iran ay pinipilit mula sa labas, natatakot sa loob at nawalan ng lakas panindigan ng imahe ng paglaban nito sa mundo. Ipinapakita ng mga pagbubunyag mula sa pagbisitang ito ni Putin at leader ng Iran ang matinding realidad para sa Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya na ngayon ay ganap ng may kapangyarihan sa Iran. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan. Pero ngayon, siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling updated, makatanggap ng impormasyon sa real time at sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita. Sa kredibilidad, Milson Alves, sa loob ng mga dekada, iginiit ng Republikang Islamiko na hindi sila aasa sa iba. Itinayo ng rehimen ang kanilang pagkakakilanlan sa sariling kakayahan, ekonomiya ng paglaban at sa ideya na kaya nilang harapin ang anumang panlabas na presyon. Ngunit binago ng digmaan, ng blokeyo ng Amerika at ng paghihigpit sa kipot ng Hormuz ang sitwasyon. Habang nakatigil ang mga barko, tumigil ang export at tumataas ang banta ng protesta, isa sa pinakamahahalagang tao sa Tehran ay nagmadaling pumunta sa Moscow. Nagsimula ang paglalakbay matapos ipahayag ni Trump na ipinaalam umano ng Iran na nasa estado ito ng pagbagsak at nais nitong mabuksan agad ang kipot ng Hormuz. Tumama ang pahayag sa sentro ng krisis. Kung humihingi ng tulong sa dagat ang Tehran, ibig sabihin ay tunay ng pinsala, hindi na lang banta ng hukbong dagat. Mula noong Abril 13 nililimitahan ng blockade ng Estados Unidos ang paglabas ng mga kargamentong konektado sa Iran at pinapahina ang ekonomiya ng rehimen. Mahalaga, hindi hinaharang ng blockade ang lahat ng trapiko sa Golpo. Marami pa rin barkong tumatawid sa Hormuz. Ang problema ay lumilitaw pagkatapos. Ang mga barkong nagkakarga sa mga pantalan ng Iran ay nakakatawid sa kipot patungong Golpo ng Oman, ngunit nahaharap sa pressure ng Amerika bago makalabas sa dagat ng Arabia at maabot ang mga mamimili. Ibig sabihin, ang pagtawid sa Hormuz ay hindi nanggangahulugang nalampasan na ang blockade, kaya humihina ang propaganda ng Iran. Kapag pinapakita ng Tehran ang mga barkong tumatawid sa kipot, sinusubukan nitong magtagumpay. Pero kung hindi dumarating ang langis sa kliyente, hindi ito nagiging pera. Kapag natigil ang barko, problema ang karga. Sa dagat, tagumpay ang makabenta, makapaghatid at makatanggap, hindi lang basta makaalis sa pantalan. Ang presyon ay tumatama sa ekonomiya mula sa dalawang panig. Una, tumitigil ang pagpasok ng pera dahil ang langis at iba pang produkto ay hindi na dumadaloy tulad ng dati. Pangalawa, mas humihirap ang pag-aangkat ng pagkain, piyesa at produktong pang-industriya. Para sa ekonomiyang hirap na sa naksyon, implasyon at kawalan ng trabaho, unti-unting sinisira ng paghihigpit na ito ang rehimen araw-araw. Sa Iran, ang pinakamalaking pangamba ay nasa mga lansangan. May balitang nagsasabing tinalakay ng kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad ang panganib ng mga bagong protesta. Ang babala raw ay nagmula sa mga panloob na ulat tungkol sa pagtaas ng presyo, kawalan ng trabaho at pinsala sa mga sektor ng petrochemical at ng bakal, bukod sa pagbagsak na aktibidad na ekonomiya. Pinakamabigat na pagtataya, di maiiwasan ang mga protesta. Tanong na lang ay kailan sila babalik? Ito ang nagpapaliwanag sa pagkaapurahan. Hindi lang barko at pantalan ng apektado ng blokeyong Amerikano, pati pampulitikang katatagan ng Teheran ay nanganganib. Alam ng rehimen na kapag nawalan ng kita, trabaho at tiwala ang populasyon, ang krisis pang-ekonomiya ay maaring maging krisis sa kapangyarihan. Kaya, ang paglalakbay ni Araghchi sa Rusya ay hindi karaniwang diplomasya, kundi parang paghahanap ng oras bago maging panloob na pag-aalsa ang panlabas na presyon. Lalo pang ipinapakita ng pagkawala ng internet ang takot na ito. Mahigit 60 araw nang may mahigpit na mga restriksyon sa koneksyon ang Iran. Ayon sa mga impormasyong binanggit sa balita, 79.9% ng mga Iranian ay walang normal na access sa internet. Mahigit 70 milyong tao ang naiiwang hiwalay sa mundo. Layunin nitong pigilan ang pag-oorganisa at paglalantad ng krisis. Pero apektado rin ang online na manggagawa, maliliit na negosyo at pribadong kumpanya na may panganib na mawalan ng kita o trabaho ang mahigit 102 milyong tao. Ang pagsasara ng internet ay naging pampulitikang pag-aamin.
Hindi lang Washington, Israel o barkong Amerikano ang kinatatakutan ng Tehran, kundi pati mga Iranian na konektado sa isa't isa. Kung muling magsalita, mag-organisa ng mga protesta at magpakita sa mundo ng mga larawan ng mga tao, posibleng mahirapan ang rehimen sa presyur. Ang sinumang panatag ay hindi kailangang patahimikin ang milyon-milyong tao ng ganoon katagal. Sa ganitong kalagayan, umalis si Araghchi sa Tehran patungong Sao Petersburgo. Itinanggi ng diplomasyang Iranian ang interpretasyon ng desperasyon at iginiit na hindi nagpunta ang kanilang mga kinatawan sa Rusya para humingi ng limos. Ngunit mas napansin ang pahayag na yon kaysa sa nakatulong ito. Kapag ang isang gobyerno ay kailangang sabihin na hindi ito nagmamakaawa, ibig sabihin ay nakatatak na ang imahe ng kahinaan. Umabot ng halos 2 oras ang pagpupulong kay Putin at isinagawa ito ng pribado. Ipinakita ng presensya ng mga opisyal ng seguridad ng Russia na tinalakay ang blockade, digmaan, rutang pandagat, panganib ng paglala at mga suportang hakbang kung lumala muli ang labanan. Sa publiko, puro usapan lang ng pakikipagsosyo at suporta pero walang aksyon laban sa blockade. Kaya naramdaman ang pagtataksil ng Russia. Tinulungan ng Iran ang Moscow sa digmaan sa Ukraine sa pamamagitan ng Shahed drones, teknolohiyang militar, teknikal na suporta at pasilidad sa paggawa ng kagamitan sa Russia. Noong kailangan ni Putin, tumulong ang Tehran sa Russia na magpatuloy ng malalayong atake ng mura. Ngayon, na Iran ang nangangailangan, maingat na nagdedesisyon ang Moscow. Makakatulong ang Russia sa intelihensya, satellite, impormasyon at pahayag. Hindi ito tulad ng paghamon sa hukbong dagat ng Estados Unidos sa Golpo ng Oman. Nakatali si Putin sa sarili niyang digmaan. Nahaharap siya sa parusa, pag-atake sa infrastruktura ng Russia at presyur militar sa Europa. Mukhang hindi siya handang magsimula ng bagong labanan upang iligtas ang Tehran. Tinanggap ng Moscow ang dayuhang ministro ng Iran, nagpalitrato at nagpahayag ng suporta. Hindi niya sinasamahan ng oil tanker ng Iran, nilalabag ang linya ng Amerika o nagbibigay ng solusyon. Hindi iniwan ng kaalyado ang Tehran, pero hindi rin naresolba ang problema. Para sa isang rehimen na labis ang inasahan sa pakikipag-alyansa sa Russia, ang limitasyong ito ay mapait itong tanggapin. Samantala, nakikipaghabulan sa oras ang lanis ng Iran. Ang Kepler, isang kumpanya ng datos sa sektor ng enerhiya, ay tinatayang may natitirang hindi nagagamit na storage ang Iran para sa humigit kumulang 12 hanggang 22 araw. Hindi tiyak ang bilang dahil hindi inilalantad ng Tehran ang totoong datos at nadaragdagan pa ito ng kawalang katiyakan mula sa kataas-taasang pamunuan ng Iran. Ang bagong leader ay hindi pa lumalabas sa publiko sa isang kapani-paniwalang paraan. Ang kawalang presensyang ito ay mabigat sa gitna ng krisis. Ang matatag na gobyerno ay nagpapakita ng pamumuno, ang naiipit na gobyerno ay nagiiwan ng mga bukas na tanong. Itinuro rin ni Rubio na nahahati ang Iran sa pagitan ng mga matitigas ang paninindigan na nakikitang kailangan manatiling umaandar ang ekonomiya at ng mga matitigas ang paninindigan na pinapagalaw ng purong ideolohiya. Ang pagkakahating ito ay nagpapabagal, nagpapalito at nagpapapanganib sa anumang kasunduan. Sa huli, ipinapakita ng paglalakbay ni Araghchi sa Rusya ang isang rehimen na nasa survival mode. Nagpakita ng katatagan ng Iran pero ngayoy humingi ng tulong. Binantaan nilang isarang Hormuz ngunit ngayoy humingi ng pagbubukas. Umasa kay Putin ngunit kaunti lang ang nakuha nilang tulong. Tinahimik nila ang sarili nilang mamamayan pero naapektuhan ang ekonomiya. Hindi dahil sa lakas pumunta ang Iran sa Moscow, kundi dahil kailangan nila ng solusyon. Patuloy pa ring binabanggit ng Tehran ang tungkol sa pagtutol, pero ipinapakita ng kanilang mga kilos na sinusubukan ng rehimen na makalamang bago pa man singilin ng blockade, kakulangan sa pera at ng taumbayan ang kanilang pagkakautang. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.